Sa panahon ng Anli, hindi pa rin natin nakukuha lahat ng gusto natin. May mga bagay talaga na masasabi nating hanggang pangarap na lang siguro. Kasi hindi naman lahat ng bagay, Anli. Marami pa ring may limitasyon. Pero yung mangarap, yan ang walang limitasyon. Kung gagawan mo ng paraan lahat ng pangarap mo, siguradong makukuha mo rin yung gusto mo. Basta lagi mo lang tatandaan at iisipin, sa bawat limitasyon, meron kang pangbawi, meron kang solusyon. Ang buhay parang sayaw. Dapat kabisuluhin mo yung galaw para makasabay ka sa tugtog. Parang pagsabay mo sa pangyayari sa buhay mo. Pero may mga araw na nawawala ka rin sa tiyempo. Nagkakamali, nadadapa, nakakalimot. Pero kung sanay na sanay ka ng sumayaw at kabisado mo yung tugtog, siguradong makakasabay ka ulit at makakabalik ka sa tiyempo. Kaya practice lang ng practice. Hindi magtatagal, makukuha mo rin yan. At sa susunod na sayawan, hindi ka na may iwan. Ang buhay parang kanta. Kailangan mo ng ilang mga bagay para mabuo. Dapat may tono, dapat may letra, dapat may tutugtog, dapat may kakanta. Ganun din ang buhay. Para maging maganda, dapat may tumutulong, dapat may sumusuporta. Kung wala yung mga yan, wala kang mabubuo, wala kang magagawa. Kung gusto mong may marating sa buhay, dapat handa kang tanggapin lahat ng tulong na pwede mong makuha. At pag may narating ka na, dapat ikaw naman ang tumulong sa iba. Ang una mong gagawin para matuto ng kahit ano, iyong pag-amin sa sarili mo na wala kang alam. Kasi kung masasabi mo sa sarili mo yan, wala kang alam, hindi ka mahihiyang magpaturo, hindi ka mahihiyang magtanong. Yung mga tunay na magagaling, hindi tumitigil ng pag-aaral yan eh. Yung isip nila parang basong hindi napupuno. At pag hindi napupuno, laging pwedeng lagyan ng laman. Minsan talaga, hindi natin may iwasang magsinungaling. Pero dapat lagi nating isipin na yung kasinungalingan parang ano yan eh. Parang butas sa lupa. Habang hinuhukay, lalong lumalalim. At pag hindi mo tinigilan, dadating yung panahon na sa sobrang lalim niya, hindi ka na makakaahon. Sana wag nating hayaan na mangyari sa atin to. Bago pa tayo mabaon sa hukay, umahon na tayo at tabunan na natin yung butas. Okay lang na matisod tayo paminsan-minsan, basta wag nating kalimutan na ang mas mahalaga ay yung katotohanan. Ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi nasusukat sa dami ng regalong natatanggap natin o sa dami ng pagkain sa hapag. Ang Pasko ay paalala sa atin na ngayong taon ay may uuwian tayong pamilyang naghihintay sa atin. Kahit ano ba yung pinagdadaanan natin. Sana ngayong Pasko, maramdaman natin ang tunay na pagmamahalan ng bawat isa. At sana ma-appreciate din natin na kahit papano magkakasama pa rin tayo. Ang tunay na diwa ng bagong taon ay hindi nasusukat sa lakas ng paputok o kaya sa laki ng handaan. Ang bagong taon ay araw para sa pagsasama-sama ng mga pamilya at ng mga kaibigan at sa tuloy-tuloy na pagmamahal at suporta na nagbibigay ng halaga sa bawat bagong simula. Happy New Year po sa inyong lahat mula po sa akin. Ang bagong taon ay isang paalala na may bagong simula para sa lahat. Ito ang panahon para sa mga bagong pangarap, pagpapatawad at pagbibigay ng pagkakataon para sa mga pangakong hindi natupad. Huwag nating kalilimutan lahat ng natutunan natin nung nakaraan, pero bitawan na rin natin yung mga bagay na nagpapabigat lang sa atin. Simulan natin ang taon na may pasasalamat sa lahat ng biyayang natanggap natin, at sana'y mapuno ang mga puso natin ng pag-asa para sa papasok na taon. Sa panahon ngayon, bihira na raw yung taong malinis. Hindi na raw sa basurahan nakakakita ng basura, mas marami na raw basura sa social media. Marami na rin kasing nagkakamali na pagkakamalang chismis yung balita. Mga bagay na hindi naman dapat nalalaman ng iba, ayan tuloy nabubulgar pa. Minsan tuloy akala ng iba pareho silang mahalaga. Sana matuto tayong umintindi kung ano yung pagkakaiba nila. Yung mga personal na bagay dapat atin-atin na lang eh. At kung ayaw nating pag-usapan tayo ng iba, pagsikapan na lang natin yung tama sa isip, sa salita at sa gawa. Iba-ibang kulay ang nakikita natin sa paligid. Merong matingkad, meron din namang medyo madilim. Ang buhay parang kulay din. Minsan matingkad pag masaya, minsan malungkot pag madilim.
Ang maganda sa kulay, pwedeng paghalu-haluin. Kaya yung sobrang tingkad, pwedeng padilimin. At yung medyo madilim, pwedeng patingkarin. Basta lagi nating tatandaan, ang tamang kulay ng buhay magdidepende sa timpla natin. Mahalaga sa buhay ang magkaroon ng malinis na reputasyon. Hindi ko sinasabing dapat wala kang kapintasan dahil lahat naman tayo nagkakamali paminsan-minsan. Pagsikapan mong maging tapat, mapagkakatiwalaan, at may malasakit sa iba. Pag ganun naging buhay mo, ibang tao na ang pupuri sa'yo. Hindi mo kailangang ipagsabi, hindi mo kailangang ipagmayabang. Kung mawawala ka na sa mundo at wala kang maiiwang kayamanan, ang pinakamagandang maipamamana mo ay ang pangalan na may karangalan. Lahat ng tao may kanya-kanyang limitasyon, pero wag nating hayaan na yung limitasyon ng iba ang magdikta nung sa atin. Pero sana alam din natin kung hanggang saan lang talaga yung kaya nating abutin. Kung hindi natin kayang gawin, dapat kaya nating tanggapin. Hindi pa naman katapusan ng mundo kung meron tayong hindi kaya. Pag nabigyan ka ng panahon at hindi ka nagpabaya, kakayanin mo rin yung dating hindi mo nagagawa. Thank you po sa inyong lahat, pero pinakamalaking pagpapasalamat ko po ay kina Mama at Papa. Ma, Pa, kayo po ang dahilan kung bakit po ako nandito at kung sino po ako. Nung una, akala ko po madali lang ang buhay, pero habang nag-grow po ako, na-realize ko po na hindi po pala ganoon kadali, lalo na po lately. Marami pa po pala akong hindi alam at marami pa po akong dapat matutunan. Thank you din po kasi hindi po kayo nagiging selfish sa lahat po ng bagay. At dahil din po sa inyo, nagkaroon po ko ng mapagmahal na pamilya, mapagmahal na kaibigan, at soon, mapagmahal na partner. Mahal na mahal ko po kayo. Wag po sana kayong magsasawang mag-guide sa akin. Thank you po. Isa sa mga hindi maiiwasang bagay ay ang pagbabago at marami sa atin kinakabahan kapag may padating na pagbabago sa buhay. Hindi naman kasi lahat ng pagbabago maganda. May mga nangyayari kasi sa buhay natin na hindi natin gusto, hindi natin inaasahan pero nangyayari pa rin. Dapat pa rin nating lagpasan, dapat pa rin nating harapin. Kung maganda ang pagbabago, medyo mabilis tayong makabawi. Pero kung hindi naman maganda ang pagbabago, medyo natatagalan. Pero pag nalampasan natin ang lahat ng yon, mas gumagaan lahat ng pagbabagong dumarating. Ang sabi nga nila, ang hindi lang naman nagbabago ay yung mismong pagbabago. At kung kaya nating tanggapin ang katotohanan yan, hindi na natin pa siya kailangang iwasan. Nakapaglaro ka na ba ng chess? Kung hindi pa, madali lang siyang matutunan. Pero habang tumatagal, masasabi mong hindi pala siya ganon kadaling diskartehan. Ang buhay minsan parang chess. Dapat kaya mong mag-isip ng solusyon sa gitna ng mahirap na sitwasyon. Minsan kailangan mo pang may maisakripisyo para makuha yung gusto mo. Sa chessman o sa totoong buhay, kailangan magaling kang dumiskarte. Dapat alam mo kung kailan ka aatras para makabuelo, at dapat alam mo rin kung kailan ka susugad para naman manalo.